Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Sari-sari po na mga paksa ang tinatalakay dito, na may kinalaman sa buhay ng tao, at sa kapaligiran, at mga pangyayari, sa paraan na madaling maunawaan at entertaining pa. Feel free to comment kung may napuna kayong mali, dahil open po kami sa mga corrections. Hindi objective ng channel na ito ang magparami ng members ng religious organization. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Mga kababayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at panunood sa Alf Aram channel. Kung unang beses mo pa lang po na makapanood sa channel na ito ay paglilinaw lang po, ang Alf Aram channel ay hindi isang relihiyon, at nagkataon lang na madalas ay religious contents ang nagagawa nating video sa kakulangan ng time and resources. At hindi po limitado sa mga paksa mula Biblia ang mga paksa dito. Pakiusap at pakisuyo po na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. Narito ang isa na namang video bilang walang bayad at walang obligasyon na serbisyo publiko sa inyong lahat. Sana magustuhan po ninyo at maging kapaki-pakinabang sa inyo. Muli, ay maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Mabuhay kayong lahat, maligayang panunood at pakikinig. Paano ba ang pamumuhay sa espiritu? Imposible ba ang pamumuhay sa espiritu para sa isang tao? Pero alam niyo po ba mga kapatid, na dapat ay nauunawaan muna natin kung paano mamuhay sa pananampalataya at pamumuhay ayon sa biyaya o kagandahang loob o grace, bago natin mauunawaan ang pamumuhay ayon sa espiritu. Opo, tama po ang inyong narinig. Hindi po tayo maaring makapamuhay sa espiritu kung hindi natin nauunawaan kung ano ang pananampalataya at kagandahang loob. Ito ang sabi ni Apostle Shaul tungkol sa pananampalataya. Bago natin pag-usapan kung paano ang tamang pamumuhay sa pananampalataya, ay alamin muna natin ang ibang simpleng kahulugan nito. Ano ba ang pananampalataya? Ayon sa mga Christians ay ganito ang definition ng faith: complete trust and confidence in someone or something. Matibay at lubos na pagkakilala sa Elohim ang kailangan natin para magkaroon tayo ng complete trust and confidence. Ito naman ang sabi ni Apostle Shaul tungkol sa faith. Kaya nga't sa pananampalataya nababatay ang pangako, upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham, hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham. Sapagkat siya ang ama nating lahat. Kaya mga kapatid, ang pananampalataya ay nababatay dapat sa pangako. Huwag tayong bibitiw sa mga pangako na ipinangako sa atin ni Elohim. Bagamat minsan ang ating mga panalangin ay tila hindi naririnig o hindi pa nagkakaroon ng katuparan, pero dapat manatili pa rin tayo sa pangakong yun. Wala tayong karapatan na questionan ang Elohim. Dapat ganito ang ating mga paninindigan bilang mga taong nagtataglay ng pananampalataya. Mga taga-Roma Kapitulo 14 versikulo 8. Kung tayo'y nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay, at kung tayo'y namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ibig sabihin, anuman ang dumating na mga hamon natin sa buhay, maganda man o hindi, ay manatiling tapat pa rin tayo sa kanyang mga pangako, dahil ang lahat ay nakay Elohim ang pagpapasya. Alam niyo ba mga kapatid, ang taong nabubuhay sa pananampalataya o sa pangako ay malayo sa pagkakasala. Kasi no matter what, kapag ang salita ni Elohim ang pinapanghawakan mo ay doon tayo nabubuhay dapat. Mas mauunawaan na natin ang kahalagahan ng talatang ito.
Kaya si Apostle Shimon ay nakikiusap sa atin na taglayin natin ang mga katangiang ito. Nakita niyo na po mga kapatid kapag ang pananampalataya at ang mga katangiang yan na siyang nilalaman ng Torah ay mas makakaiwas tayo sa pagkakasala. Ngayon dito naman po tayo tungkol sa kagandahang loob. Paano ba mamuhay dito? Dapat ay nauunawaan natin na tayo o ang lahat ng tao ang siyang dapat parusahan ng kamatayan dahil ang tao ang nagkasala. Ang pagkawali ng tao kay Elohim ay bunga ng kasalanan, at ang naging kabayaran sa kasalanang ito ay kamatayan. Bagamat parusang kamatayan ang dapat na ipataw para sa atin, ipinakita ni Elohim ang kanyang kagandahang loob sa lahat ng tao, nang sugo niya si Messiah bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Ngunit mapapansin natin na may libreng kaloob si Elohim para sa atin, na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Messiah. Diyan mismo sa talatang yan ay ipinapakita sa atin kung ano ang kagandahang loob ni Elohim. Ito ang sabi ni Elohim. Ito po ang dahilan bakit nasabi na dapat tayo ang mamatay dahil sa ating mga pagsuwi. Ngunit dahil sa kagandahang loob ni Elohim sa atin, iba ang nagbayad ng ating mga pagkakasala. Lalo na nang dumating na ang panahon ng inali ni Messiah ang kanyang sarili. Nakita niyo po na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, hindi ng Israel lang. Kaya ang kamatayan ni Messiah ang maliwanag na katibayan, ng katuparan ng tipan na ginawa ni Elohim kay Abraham, at pag-ako ng lahat ng mga pananagutan nito. Nakita po natin mga kapatid kung gaano kadakila ang kagandahang loob ni Elohim. Ngayon mga kapatid nakita natin kung ano ang pananampalataya at kung paano dapat tayo nabubuhay dito. Ito ay pamumuhay ayon sa pangako at umiiwas sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay taliwas sa sinasabi sa pangako. Nakita rin natin kung gaano kadakila ang kagandahang loob ni Elohim. Dapat tayo ang mamatay ngunit inako ni Elohim ang parusang nauukol para dito sa pamamagitan ni Messiah. Ngayon magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Huwag nawang mangyari. Ngayon mga kapatid kung talagang nauunawaan natin ang dalawang sangkap na ito sa pagtatayo ng matatag na pundasyon ng ating mga relasyon sa Elohim, ay mas madali na natin mauunawaan kung paano mamuhay ayon sa Espiritu. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Kababayan, maraming salamat po ulit sa inyong panahon at panunood. Huwag po ninyong kalimutan na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. Yan lang po ang maliit na pabor na hinihiling namin.
Muli, ay maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat. Hanggang sa muli.